Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito po ang Pangulong Marcos, tinawag na may sakit na kalimot. Uy, sino kaya yan? No? Nako. Dati niya tong kaalyado, kababayan niya pa to mga kababayan, no? Mga taga-norte po ito, pero mukhang bumaliktad na kasi mukhang hindi nakuha ang gusto, hindi pinagbigyan ng kahilingan, kaya galit na rin sa Pangulong Marcos. At ganun din po, ito pong si embattled Joel is a liar, ay mali, Joel Villanueva, sorry po, hindi po nagkamali po, I apologize. Joel Villanueva po, todo po ang tanggol sa sarili niya, tungkol po dito sa mga insertion niya, no, sa budget ng 2025. At meron pa palang budget insertion niya noong 2028. Meron po siyang video, isasama natin dito, na ipinalabas niya po, no, defending himself about dito sa tinatawag nating unprogrammed funds, mga kababayan. Na, ito na. Sabi ko na nga nakaloko-loko na. Panay ang depensa. Kung ako sa'yo, you better shut up, no? You better watch out. Hindi ka masasali sa ni Santa Claus. Nasa naughty list ka. Okay mga kababayan, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po mga kababayan, ang Pangulong Marcos ay tinawag na may Alzheimer's disease. Alam nyo po yung Alzheimer's, yan na po yung sakit ng pagkalimot. Parang tantamount to dementia. Talagang hindi ka na makaalala niyan. Even yung mga family members mo, it leads to dementia na yan o Alzheimer's. Wala na po, deteriorated na ang iyong pag-iisip. Hindi ka na makaalala. Minsan nakalimutan mo nang huminga. Ganun po yun. Hindi po biro yun Hindi po pagmama sa mga ganitong may sakit. No, nakakaawa po ang may sakit na ganyan. Ako po nakapanood ng isang movie na ang title ay The Notebook. Si Ryan Gosling yun, saka si Amy Adams yung bida. Natagal na po yun. No, dekada na yata pinalabas yun. Pero yun po ang ganda po nun. Yung moving The Notebook. Drama po yun, pero you will see kung ano po yung sakit na yan. Sa mga medical professionals, alam nyo po kung ano yung tinatawag na Alzheimer's disease. Okay, sakit po yan sa utak na makakalimutin ka na. Oo. Minsan talagang di mo na maalala, no? Yung pamilya mo, no? Sarili mo minsan di mo na nakilala yan mahirap po yan, no? Sana makakita naman ng gamot sa bagay ng mga ganyan. Ngayon po, ang Pangulo sinabihan ng ganyan. Sino po nagsabi diyan po sa balita ng politiko? Parang may Alzheimer's siya. Chavit Singson reminds Marcos about Diskaya contractors operating in Ilocos Norte. Ayan po. Ito kasing si Chavit Singson, nagpa-presscon kahapon. Binabanatan niya na po ang Pangulong Marcos. Ang sabi pa nga niya, lumabas daw po at mag-revolt. Kumbaga, nananawagan na ng revolusyon si Chavit Singson. Chavit Singson, alam mo ba pinagsasabi mo? Baka makasuhan ka dyan ng inciting to sedition. You are calling to topple, to oust the sitting president by means of revolution. Paano pag ikaw kinasuhan dyan ng inciting to sedition? Ano na naman ang ngangaw-ngaw ng mga kaalyado mo? Exercising your freedom of speech? Exercising yung freedom of expression? Remember, there are always a demarcation of your freedom. Your freedom is not absolute. Kung ano-anong pinagsasabi mo doon sa presscon mo, naghihikayat ka, nagpagamit ka sa mga Duterte, no? Akala mo magagaya nyo yung tulad kay Erap? Ibahin mo ang Marcos sa Erap. Ibahin mo si Pangulong Bongbong kay Erap. Kilala mo naman siguro ang Marcos. Kilala mo ang mga loyalista ng Marcos, Chavit. Bakit ka nagpapagamit sa mga demonyo? Bakit? Hindi ka ba napagbigyan? May hindi pa napagbigyan? Sobra-sobra naman na ang yaman ninyo. Ngayon tinitira mo ang Pangulo na naglabas nitong flood control scam na ito. Kung dawit ang Pangulo dito, bakit kailangan pang ilabas ng Pangulo
ang kalokohan nitong sa DPWH employees, officials, and contractors at mga politiko. Bakit kinakailangan niya yan? Nasambitin pa, madadamay naman pala siya. Di po ba? O, ngayon, sabi ni Chavit, may Isalmers ka yata. Bakit? Kasi yung mga kontraktor sa Ilocos Norte ay mga diskaya o kasalanan ng Pangulo. Kasalanan ng Pangulo na sinabi niya, hoy DPWH, kunin mo ang diskaya. Ilan daw pong mga proyekto dyan sa Ilocos Norte ay mga kumpanya ng diskaya ang kontraktor. O, parang may Alzheimer siya dahil nilabas niya. Mahiya naman kayo, mga flood control meron siya Ang mga binabanata na diskaya ngayon, sila ang kontraktor nila buong Pilipinas. O, sila, kontraktor pala ni Pangulo ang mga diskaya sa buong Pilipinas? O, ganun po ba yon? Sa Ilocos Norte mismo, yung mga diskaya ang kontraktor nila. Imposible naman na hindi nila kilala. Baka may Alzheimer's. O, patunayan mo na si mismong Pangulo ang nangontrata sa diskaya. Ha? Ang Pangulo ba ang nagbibigay ng proyekto? 'Di ba? Ito paulit-ulit tayo Sino bang nagbibigay ng proyekto? So ibig sabihin may insertion ang Pangulong Marcos o si Sandro, tanungin ninyo, siya ang first district congressman. Si Sandro, ginamit ang diskaya? Sige, imbestigahan nyo si Sandro. Pero hindi ang Pangulo. Dahil ang Pangulo, alam niya ba anong proyekto 'yan? Ha? Siya ba ang naglagay ng proyekto diyan? 'Di ba? Chavit, para lang makabanat. Ha? When asked by Sanchez Rojas for a clarification, said, ang mga diskaya ang kontraktor ni presidente sa probinsya nila. Yan sinabi niya, diskaya ang kontraktor ni presidente. Bakit hindi na yan sinabi ni Pacifico at Sara Diskaya? Kami rin po ang kontraktor ng presidente sa Ilocos Norte. Bakit hindi ganon? Bakit hindi ni name drop? Kasi ni-name drop nila si Martin, ni-name drop nyo si Elizalde. Bakit mas maganda? Dapat yung mismong si Pacifico at Curly ang nagsabi, eto po, kinausap kami ng presidente. Ha? Chavit? Ha? Dapat daw sila ang maunang imbestigahan. Sige. Di po ba? Imbestigahan mo. Sabihin nyo kay Curly, yung si Pacifico at si Sara Diskaya, hoy, kontraktor ba kayo ng Presidente Marcos? Yung mismong Presidente ba ang nagbigay ng kontrata sa inyo? Alam nyo ba ito na ito ay programa ang programa, insertion ni flood control ni Pangulo? Anong anomalya doon kung diskaya nagawa ng maayos? Pakita nyo. Hindi yung salita lang, Chavit, labasan mo ng ebidensya. Pakita mo, ito, ghost project ko sa Ilocos, doon sa bayan nila Pangulo. Ganun po, para maniwala ka ko at babatikusin ko. Better yet, dapat sinama mo ang diskaya dyan. Itong patunay ko. Itong mga diskaya, mismong nakausap nila ang presidente, sila ang kontraktor ng Pangulo. Yan ang sabi dito ni Chavit base sa balita ng politiko. May Alzheimer's daw ang Pangulo. Bakit pa ilalabas ng Pangulo yan? Bakit ilalabas niya pa yung top 1 contractor sa listahan niya, yung pangalan ng company nila Diskaya? Kung siya pala ginagamit niya ang Diskaya, kung siya mismo nakipag-transact, kasi sabi niya yan ang contractor ni presidente. Meaning may transaction si presidente sa mga Diskaya. Di po ba? Chavit? Labasan mo kami ebidensya, maniniwala ako mga kababayan. Kakampihan pa kita, Chavit. Kumbaga sasabihin ko, pinagloloko mo naman yata kami Pangulo Ayan katransaksyon nyo pala ang Diskaya tapos ilalabas mo yan? Parang sabi mo, eto ako, magnanakaw ako, hulihin nyo na ako. Di po ba? Meron bang ganon? Siguro yung nakonsensya, nakonsensya ang Pangulo dahil ginamit niyang mga Diskaya? Chavit, tama ba yung sinasabi mo? Ito sabi sa politiko ang mga binabanata na Diskaya ngayon, sila ang kontraktor nila buong Pilipinas. Tingnan mo, buong Pilipinas pala, kontraktor mo sila Pangulo. Sa Ilocos Norte mismo, sila yung mga Diskaya kontraktor. Imposible namang na hindi nila kilala, baka makakalimutin na may Alzheimer's. Ayan. Dapat nilabasan mo ng ebidensya, Chavit. Tulad nung ginagawa nila Lacson, nila Tulfo sa hearing, naglabas kay ebidensya. At sinabi rin ng Diskaya na direkta po kaming nakipag-usap sa Pangulo. Ang Pangulo po ang kakontransaksyon namin. Ganun sana maniniwala ako at talagang kakampihan kita, babatikusin ko itong Pangulo na to. Kumbaga binubudol mo lang kami, di ba?
Oh, tanungin natin ang Diskaya. Labas nyo ebidensya, Chavit Singson, labas mo ebidensya mo na sinasabi mo ang kontraktor ng Pangulo ay ang Diskaya Group of Companies. Yun lang yun. Otherwise, sa'yo, wala kang mapakitang ebidensya, nagpagamit ka lang sa mga Duterte. Daldal ka ng daldal dyan. Mukhang nang i-impluensya ka na, mukhang parang gusto mo nang tanggalin ng Pangulo kasi mukhang maiimbestigahan ka din yung kumpanya ninyo. Oh, tandaan ninyo, isa sa mga nakaupo sa ICI, yung Independent Commission na yan, Singson, kamag-anak ni Chavit. Oh, kung yung time na maimbestigahan yung construction firm nila Chavit, iimbestigahan ba? Oh, walang whitewash dyan ha, mga kababayan. O now, punta naman tayo dito sa isang video na ipinalabas ni Senator Joel Villanueva. Ito po, dumedepensa po siya dito sa tinatawag na unprogrammed funds. So, hihiramin na lang natin itong video na ito mga kababayan. Kung hindi man, baka ano na lang tayo, audio ha? O, okay, i-play natin. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? DPWH? Speaker? Senate President? O mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon unprogrammed. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po. O, ayan po mga kababayan ha, dumedepensa na naman siya. No? Inunahan niya na ang korte. So parang gusto niya impluwensyahan ang taong bayan na siya po ay malinis. Pero ano po ang sabi ni Ping Lacson? You are not cleared yet. Kasi nakita po yung mga binanggit ni Bryce Hernandez. At meron din pong disappearing Viber messages na kung saan mga kababayan, nag-lecture pa siya paano gumawa nun. Oh, edi alam mo palang gumawa nun. Paano naman yung pinakita ni JP Mendoza? Alam palang gawa-gawa nila yon? 'Di ba? Kung gawa-gawa nila yon, bakit hindi mo sila kinompronta right away?
Ha? Dapat dumipensa ka kaagad nung nalaman mo yun, no? Oy, may papaliwanag lang ako, ha? Ganito, ginagawan ako ng kwento, pero hindi po nangyari. No? Sinong mas may credibility dito? Ito na dumidepensa sa Court of Public Opinion at magdidemanda daw siya. O di maganda yan, magandang move sa yan, harapin mo sa tamang forum. Pero ang dami mo nang pinapalabas na video, nagpi-plenary ka pa. Ha? Ito, private video na ito. At yung the name that should not be mentioned, si Elizalde ko pala yun. Kumbaga, sinisiraan lang daw si Joel Villanueva para sa ambisyon sa 2028. Eh, sino po ba yun? Pero hindi ka pa rin lusot, Villanueva. Nakita yung sinasabi nung resource person. Yun na lang yun. Ha? Kung yan, mapatunayan na ikaw yan. May mga conversation, may mga screenshot. Magkita-kita na lang kayo sa korte. At sino ang papanigan ng korte? Okay, itong si Villanueva nagma-mind conditioning na malinis po siya. Pero wala pong kumampi sa kanya dito, mga kababayan Ha? Yung mga netizens, iba po ang komento Oh, okay. So, yan lang po mga kababayan. Pinakita ko sa inyo yung another video na pagdepensa na naman ni Senator Joel Villanueva dito po sa kanyang kinakasangkutan. Napakaingay niya po. Talagang nag-iingay siya. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.